Ayan, what's up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman sa channel ko. So today mga kapitbahay, nandito tayo ngayon sa site. Ayan, kahapon pa kasi Saturday. So today is Sunday. Kahapon kasi may nag-chat sa akin nasa team na nawalan daw ng internet dito sa branch dahil nga nag-brown out ng ilang beses. Kaya ayun. So ang suspecha ko ngayon mga kapitbahay is pwedeng may namatay or may bumigay na UPS kaya hindi bumalik. Kaya ayun, so kaya yun yung i-trace natin ngayon, titingnan natin kung bakit nga ba hindi bumalik. At saka lahat po nawala, CCTV, network, internet, saka phone. Ayan, tingnan nyo yung phone. Ayan o. Down, network is down daw. Tapos tingnan mo yung mga CCTV natin. Wala. Okay? So ayan, so yan yung i-trace natin ngayon, titingnan natin kung bakit. Kaya samahan nyo po ako. Hahanapin natin, akit tayo sa taas, titingnan natin kung bakit. Kasi posible, kasi kung dalawang beses nag-burn out, kung hindi siguro umandar yung generator, siguro nalobat or nasira na yung battery, kaya check natin. Okay, let's go. Tingnan natin. Sana hindi namatay. Ayan, yun yung mapapanood. Yun yung maririnig. Ayan, may tumutunog na UPS. Let's go, tingnan natin. Ayan mga kapitbahay ko, yun yung mapapansin, di ba may tumutunog? Tsaka tingnan mo yung switch ng CCTV. Off lahat. Ang natitira lang na naka-on is itong isa nating edge switch. At saka yung core natin, tingnan mo patay lahat. Tsaka yung pangalawang edge switch natin, buhay. Yung PF Sense natin, buhay. At saka yung isang voice na POA natin, buhay rin. So, isa, dalawa. Ay, tatlong ang namamatay. Tapos, yung file server natin buhay din sa mga iba. So, hahanapin natin. May tumutunog. Ito yung tumutunog. So, kailangan natin palitan yung battery na ito. Titingnan natin. Okay. Subukan natin patayin. Yun. Ito nga yun. So, namatay yung isang UPS. Bumigay. Ibig sabihin, pag ganyan mga kapitbahay, pag sira na yung battery ng UPS, tumutunog. At saka, hindi na siya bumabalik. So, kailangan nating palitan. So, meron tayong mga extra sa baba. Kukunin natin. Papalitan natin to. Okay, let's go. Tara. Tatanggalin natin. Grabe, bumigay. Buti na lang, UPS lang. Sana hindi nasira. So, tanggalin natin to. Tandaan natin ito. Apat pala nakalagay rito. Ito yun. Silang apat. Let's go. Ito siya. Okay. Let's go. Bababa natin kasi nandun yung battery natin sa baba eh. Palitan natin. Umigay na yung battery. Okay. So, ayan mga kapitbahay, ito yung UPS natin, ito yung battery na pamalit natin. So, ito mga kapitbahay, meron kasi ibang mga company niyan. Kapag nalolobat or nasisira yung battery, hindi na nila ginagamit. Meron kasing iba na hindi nila alam na napapalitan pala yung battery. So, ayun mga kapitbahay, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng battery ng UPS kapag tumutunog na siya or kapag nag-shutdown na siya, kung kunyari nag-brown out, nag-shutdown agad kahit nag-on siya. Kasi yung battery ng UPS natin, kunyari may nakasaksak na isang PC na isang set, dapat mga 3 minutes to 2 minutes dapat ang tinatagal bago mag-shutdown. So kunyari yung UPS nyo nag-shutdown agad, kapag nag-fluctuate lang, nag-shutdown agad, ibig sabihin yung battery nun sira na. So kailangan nyo na siyang palitan. So maraming nabibiling ganito mga UPS battery mga kapitbahay. And mga ganito. Ayan, 12 volts, 7.2 amperes, AH. Ayan, maraming nabibiling ganyan. Kahit saan, marami to. Kaya ayun, so paano nga ba magpalit ng battery na ito? Napakadali lang mga kapitbahay. Ganito lang. Dalawang beses siguro na lowbat. Ayan, hindi na siya bumalik. Bumigay ka. Ayun, namatay yung switch natin at saka namatay yung NBR natin. Ayan, hindi bumalik yung mga telepono natin kasi yung switch ng voice at saka yung pinaka core switch natin namatay din. Kaya ayun, kasi kapag inyo mapapansin dun sa PF Sense ko, ito yung PF Sense ko, kung inyo mapapansin, yung PF Sense ko kasi nare-remote ko sa bahay. Kapag ginamitan natin siya ng VPN, for example yan, naka-data ako,
Kapag ginamitan natin siya ng VPN, ayan, pag natin yan, ayan, connected yan. Kasi nga yung pfSense natin buhay. Paano ko nga ba nalaman na naka-off yung mga switch or yung hinala ko tama? So, kasi ganito lang. Kapag nilagin mo, kasi kung nasira na buo, kasi kung pfSense, dapat hindi mo na ito ma-access eh. Kasi kung nyo mapapansin, ayan, yun yung pfSense ko. Kung nyo mapapansin, ayan, pag pumunta ka rito sa, ayan, mapapansin, naka-X lahat. So, ang buhay lang, radius 1. Yan yung internet ko, buhay. Diba? So, yung mga bilan ko, tsaka LAN, naka-off. So, dun ko siya nalaman na baka may namatay lang or may switch na hindi na bumigay or possible na yung UPS nawala. Kaya yun. So, tama nga hinala natin. Ito yun. Yung UPS natin bumigay. Kaya, titingnan natin, papalitan natin, sigurado, mag-o-online na ulit yan kapag pinalitan natin yung UPS natin. Okay, so ayan. So, ganito lang pagpalit mga kapitbahay. Kapag natanggal mo na yung 4 na tornilyo, yan, hindi ka naman magkakamali eh. Pag binaliktad mo yan, laglagan. So, ayan, pag binaliktad mo yan, so, ito lang yung battery niya mga kapitbahay. Ayan. Kahit sa bahay, pwede mo itong gawin. Napakadali lang. Tanggalin mo lang to. Ayan. Saka hindi ka magkakamali mga kapitbahay kasi may color coding naman yan. Black, negative, red, positive. So, i-dispose na natin to. Ayan. Tapos, ito ipapalit natin. Tapos, yung wire niya, may color coding din yan. Ayan o. Red, ito yung negative. Ayan. Tapos, dito sa battery, ayan. Negative, positive din. Kitang-kita naman, di ba? So, ayan. So, kakabit na natin siya. Ayan. Laglagan yung tornilyo ko. Bubalik muna natin. Ayan o. Bubuksan natin. Ayan. May ilaw na siya. Pansin, ayan. May ilaw na siya. Ibig sabihin, charge yung battery. Kaya yun. Kaya let's go. Aakyat tayo. Kakabit na natin. Okay. Let's go. Ayan. So, dito kasi sa branch, ano siya, individual pa lang yung every switch natin, tagi-isang ganitong UPS. Or, every dalawang switch, isang ganito kasi hindi pa tayo nakakabili ng centralized na UPS. Pero, okay naman yung ganito. Wala naman nagiging problema sa ganito. Goods naman to eh. Ang magiging problema lang, madali lang masira or madaling mabumigay yung battery. Kasi hindi katulad ng centralized. Laki ng battery nun, kaya matagal masira. Eto, sakto lang. Pero pwede din naman. Hindi naman. Ito, mga ilang buwan din to. Aray ko. So, ilalagay natin siya rito. Ayan na. Ayan na. Kung yung maririnig, nag-click na siya. Ibig sabihin, goods na siya. Okay, so ilalagay na natin. Balik na natin isa-isa. Mapapansin, ayan, naka-off pa rin. Ayan, naka-off pa rin siya. So, tingnan natin, i-on na natin. On. Yes! Ayan na. Yun. Yun. Ayan na. Nag-boot na yung core switch natin. Yan. Ayan na. So, nagbo-boot na silang lahat. Itong HP core switch natin yan. Ayan, nagbo-boot na. Ito kasing PoE na to, mabilis lang talaga to mag-boot. So, napakabilis. Ito kasi, pag yung switch kasi unmanaged lang, madali lang talaga. Plug and play lang. Hindi katulad ng kapag managed switch, nagbo-boot pa yan. Ayan. Nag-i-initialize pa yan, kaya medyo matagal. So, ayan. Nag-i-initialize na siya. Hintayin natin na mag-on. So, ayan. Yung file server temporary natin, buo pa rin siya. Hindi siya namatay. Tapos yung isa nating NVR, ayan. Yung NVR natin na isa namatay din eh. So, ayan. Nag-boot na rin siya. Okay. So, dyan po pala sa mga nagtatanong, yung dalawang NVR ko na to is 38
terabyte to. Isa. 38. Kasi napakadaming CCTV. Ayan. Ayan. Lahat yan CCTV. Yan. Puro IP camera. Okay. So, ayan. So, ayan. Nagbubut na. Okay. So, ayan. Nagbiblink na yung core natin. So, ayan. May activity na. Okay. So, ayan. Buhay na siya ulit. Alright. Thank you, Lord. So, buti na lang hindi siya nasira. Hindi siya... Kasi, ito kasi medyo downside dito sa HP na to. Medyo sensitive yung electronic niya. Pero, I'm not sure dun sa iba. Ito kasing switch na to. Ano ba to? HP Office Connect 1820 series. 2 beses na to pinalitan ng supplier kasi 2 beses siya bumigay. Okay, so ito yung core, yung lumang version, yung Aruba, medyo matibay siya kasi ito yung ginawa kong core. Kaya ayan, buhay pa rin siya hanggang ngayon. Okay, so ayan, blinking ng pinaka-PoE switch ng mga CCTV. Yung edge switch natin na isa, buhay. Yung core switch natin, buhay na rin. Yung edge switch natin na isa, buhay na rin. Tsaka, yun, mga APF sense NVR natin, buhay na rin. Okay. So, ayan. So, ayan mga kapitbahay. Okay na. So, yun lang naging problema ng system natin dahil nga sa bumigay lang talaga ang UPS. Kaya, ayun. So, kapag yung office or small office nyo walang UPS, kailangan nyo talaga lagyan. Kasi, in case na may fluctuate or may biglang burnout or balik, madali kasi masira yung mga equipment natin. Kaya, kailangan ng UPS. Kaya, ayun. So, yan yung tip ko sa inyo mga kapitbahay. Okay, so titingnan natin sa baba. Titingnan natin yung mga telephone, yung wifi, or yung mga CCTV kung online na. Okay, let's go. So, ayan. Ayan na. Online na ulit yung mga CCTV natin. Tapos yung mga telepono natin. Ayan na. Goods na ulit. Okay. So, back online na. So, kapag tinignan natin dito sa PC natin, access natin yung ating pfSense. Ayan, so lalagin tayo. Ayan, yung mapapansin, ayan, online na lahat. Kanina naka-X lahat yan. Okay, so ayan, so ganun lang po mga kapitbahay, basic troubleshooting. Ayan, hanggang dito na lang yung vlog natin for today mga kapitbahay. So ayun, yun na nga nagiging problem. Ang problema natin is yung UPS. Kaya ayun. So, last na, titingnan natin yung mga Wi-Fi natin kung online na rin lahat. Yung mga mesh Wi-Fi natin. Ayan. So, ayan na. Ayan yung mesh natin. Marami kasi yan eh. Ayan. 4. Ayan, online na lahat. So, isang wide. Ayan, online na lahat. Yung iba, change network natin. Itong laptop printer. Ayan, online na rin. Tapos yung isa natin, yung APL, yung client natin. Ayan, connected na rin siya. So, ayan. So, ayan mga kapitbahay. Goods na siya lahat. Wala na tayong problema. Done na, kaya okay na. Let's go. So, thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo or na-entertain kayo ng panibago nating vlog. So, ayan. So, maraming salamat pala dyan sa mga solid supporters natin sa YouTube natin. So, thank you so much for supporting, no? So, kung meron kayong mga katanungan, network or pfSense, comment lang kayo sa mga video ko para willing naman ako sumagot or gumawa ng mga video about that. So, dyan pala sa isa nating nag-comment, hindi ko pa nagagawa ng video yung isa nating comment mo, nagtatanong ka kung paano nga ba kung yung LAN lang ang makakaping dun sa isang VLAN mo, hindi pwede iba mag-ping. Pwede po yun. Marami pong way. Pwedeng sa rules, pwedeng dun sa switch mismo, hindi mo siya itag para mapiping mo or gagawa ka ng rules. Okay? So, yun. Maraming salamat. God bless and peace.